kamay. Guys, sila lahat ay gustong ng Pilipinas na masaya ang kanilang pamilya. Guys, buksan nyo ang Kaagapay Space ECTV. Hindi ko na patagalin. Kaagapay, tapos space. May data kayo? Oh, so walang data, hindi ko problema yan. Problema mo yan. Okay. Kaagapay, tapos space, ECTV. Nakita nyo sa YouTube channel? YouTube. Guys, sinesearch na nila ang Kaagapay ECTV. Kaya sa mga hindi nakapag-search, walang data. Nakita nyo na? Pag nakita nyo, nakasalamin kulay itim, nakasombrero kulay itim. Nakita nyo? Pag nakita nyo, itaas ang cellphone. Nandiyan na? Nandyan? Oh. Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin kung hindi i-subscribe nyo. Bakit? Panoorin nyo ang laman yan. Panoorin nyo yung dalawang magkapatid, biktima ng pangarahasa. Nandyan. Manyakis na Egyptian. Pananagutin na. Makita nyo dyan. No? Kaya sa mga YouTuber, sige tutok lang sa akin. Naghabol ka rin ng Diyos. O lahat na nakapag-subscribe sa number na yan, sa channel na yan, yung Kaagapay ECTV, magsasubscribe din sa inyo. Kung gusto nyo, mag-viral na, mag-subscribe na. Ako pala si Mr. Sam Carbosa, tagapagsalita ng aming Pius, no? Maligay sa Saturday, nandito rin kami. So ang part 2 is welfare assistance just in case of emergency. Oras sa may problema sa labas ng bansa, hindi inasahan lahat ng mga OFWs dumadaan sa pamagitan ng Pius. Maraming Pius, pero pagdating sa labas ng bansa, kung may problema, ang mga umalis, napabayaan yung mga OFWs. Kaya pasalamat kayo sa inyong agency na magpapapidus sa inyo dito. Bakit? Ibig sabihin, mahal ka ng agency mo. May marinig ka sa akin, katatakot ng problema, katatakot na nangyayari sa loob at labas ng bansa, huwag kang matakot. Bakit? Mahal ka ng agency mo. Kaya kung bakit ka dito pinipilos. Kaya kadalasan, after mag-talk dito, lahat ko yung nagtatanong kung kamusta ang excitement niyo. Kasi, kung nakikinig kayo kanina sa mga paliwanag ni Ma'am Sandra rin pati sa akin, normal na excite ka kasi kayo kanin sila. Tama? Paglabas mo dito, may certificate ka na. Pero, then after paglabas mo dito, may certificate ka na, ang kasunod is flight na. Ang tanong, lahat ba assure na makalis na? Yes! Taas ang mga kamay. Thank you. Yan ang panalangin namin. Sana after nyo dito, magpidos lahat ay makalis na. No? Yan ang panalangin namin. Pero sana, sa mga marinig nyo sa akin, sana huwag kayong matakot. At huwag kayong mawala ng pag-asa. Bakit? Itong marinig nyo sa akin ay naayon sa batas. Na dapat malaman ng isang OFW kung ano ang pinasukan niya bilang isang OFW. Lagi kong sinasabi, pag napapilos, dapat alamin mo kung ano pinasukan mo. Alamin mo kung ano ang pinasukan mo. Bakit? Hindi pa rin ang pagiging buhay OFW, ex-abroad. Totoo hindi. Ex-abroad, magtatanong lang, masarap buhay OFW, hindi. First timer, narinig yun. Sabi ng ex-abroad, hindi. Kaya sabi ng iba, minsan sinisikuton katabi. Ha? Ganun ba? Ano? Tuloy ka pa ba? Hindi. Hindi ko dali. Bakit? Maraming mga pagsubok na na-encounter mga OFW sa labas ng bansa. Hindi na alam kung anong dapat gawin kung sa may problema. Kaya ako nandito just in case of emergency. Ipapanood ko yan sa inyo lahat. Mga nilalaman yan. Halo-halo yan. Pero doon kayo sa mga uploads ko nung unang-una pa. Yan, mga unang taon. Makikita nyo dyan kung anong mga ginagawa namin. May mga sinasaktan, no? Panggagahasa, nandoon yung mga namatay na kung saan-saan naman parating ang problema, hindi pa nasunod ang problema, nag-viral ang problema, hindi pa nasolusyonan ang problema, na kung yung Pilipinas nagsara ng agency, hindi pa nasolusyonan ang problema.
Makikita niyo yan. Yung pumunta diyan, Mr. Sam, sana, noon pa lang, makilala ka na namin. Kaya ako nandito sa case of emergency. Ano man ang nangyayari, sana alam mo na kung dapat kayo pagdating sa labas ng mga. Ang tanong, lahat ba ay nakapag-sign ng kontrata? Sino ang nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Kanina, thank you. 10. Sino hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 11. Okay? Ang hindi nakapag-sign 11. Guys, kanina sabi niyo, lahat sure na makaalis mo. Babanggitin ko, ilang bagay lamang na malaman niyo. Ito ay naayon sa batas. Na dapat isang OFW, dapat siya nakilos. Pag siya nakilos, dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Yan ang nasa batas. Sabi niyo ba? Ha? Ganun ba? Bakit ang wala pa rin? Nasa batas po yan. Kaya kung magbawas ako ng 20%, kung ang excitement ko ng 100%, magbawas ako ng 20%, bawat binanggit ko at may nangyari sa'yo, may tendency, maubos yung excitement mo. Magbawas ako, hindi na. Hindi na. Try lang natin magbawas. Kung ikaw ay hindi nakapag-sign ng kontrata, dapat magbawas na ako ng 20% sa excitement mo. Kung ang 100% na excitement mo rin, may tendency ay matira is 80%. Nasa batas kasi yun. At dapat, ang isang OFW, mula nag-apply at nabisa, dapat siya ay makalisa. Kasi nasa batas, ang isang OFW, mula nag-apply at nabisa, dapat 60 to 90 days prior, dapat siya ay nakalis na. Dapat tolerance sa Pilipinas, at dapat nasa alabas siya ng bansa ngayon, at dapat kumikita na siya ngayon, at dapat wala na siya ngayon sa kanyang inupuan dyan. 60 to 90 days prior. Sabi ba, ha? Bakit kami? 10 months na, nandito pa rin. Pag 60 to 90 days, ibig sabihin, 2 buwan, hanggang 9 na buwan, tama. Dapat! Wala ka na sa Pilipinas! Dapat nasa labas siya ng bansa ngayon. Tama? Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko. Ang natira is 60%. At dapat, bakit kailangan makaalis sa isang OFWs? Kasi hindi sila nakapagbilos, hindi rin sila nakapagsign ng kontrata, ang iba nakapagbayad ng placement fee, tama? Pag nagbayad ng placement fee, ang kanila is 20,000, magkano dapat ang magiging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi niyo ba? Ha? 1 month salary. Bakit sa amin? Sobrang laki. May ibig sabihin, bawas na naman ang excitement mo ng 20%. Ang natira is 40% na lang. At dapat pag nagbayad sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o Restaurant, wala sa nabagit ko na lang dapat sa loob ng agency. Sabi niyo ba? Ha? Agency. Bakit kami Jollibee? Sabi naman isa, nung nakaraan, at least, pare, pinamilinda tayo. Ang sabi ko naman, hindi niya pira yun. Pira niyo yun. Problema hindi. Problema. Kaya dapat pag nagbayad sa loob ng agency. May sumigaw pa nung nakarang linggo dito. Sabi niya, sir, bakit kami sa GCash? Ang sabi ko naman, ayaw niya lang pahirapan ka. Kaya sa GCash. Tama? Guys, nangyari sa'yo sa GCash, dapat sa loob ng agency. Hindi sa bangko, kundi sa agency. Malinaw? Ayaw ko maulit yung nangyari sa 12 teachers. Teachers po sila. Nag-apply. Grinab ang opportunity papuntang saan? Korea. Bakit? Malaki ang sahod. 100 plus. Ang sahod na 35,000 ng isang teacher. 4 na pilot. Kaya nag-abroad. Nagbayad ng 280,000 kapalit para sila ay magpagtrabaho sa labas ng bansa. 3 months to 4 months hindi nakaalis. Ano nangyari? Ang suspect at large. Ang sabi, puntahan mo ako dito. Puntahan nyo kami dito. Puntahan nyo ako dito sa bahay ko sa Las Piñas. Nung pinuntahan nyo dati, after na ibigay ang payment doon sa GCash, 3 months after, nag-follow up sa Las Piñas. Wala na si ate. Nagtatago na. Yung pala, illegal recruiter. Guys, ingat. Ayaw ko nang maulit sa inyo. Sinundan, 2 po, from Batangas, papuntang Bulan, South Africa, Malaysia, Czech Republic, Japan. Magkano ang kinuha ng bawat isa? 178,000 bawat isa. 1 year na nag-apply, hindi nakalis. Guys,
at large ang suspect. Ngayon, balik sila. Construction, kung ano ang trabaho. Naniwala sa matatamis na pananalita ng nagpausap nila, yung pala sila ay bibiktima nila. Ingat. Sa 178,000 times 20, magkano? 3.5 million something na laki-laki din. Ingat. Kaya sana hindi na maulit yung nangyari sa iba, mangyari pa sa inyo. Kaya ako binabanggit ko. Ang sabi ng DMW at UWA, dapat malalaman ng OFWs yung totoo. No? Yung naayon sa batas para maging aware sila anytime pagdating sa labas ng bansa. Ayos? Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. Ang natira is 20% na lang. At pag nagbayad sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max More Hotel, pag nagbayad, dapat mayroong kaukulang resibo. Ang tanong, may resibo ba? Sabi niya ba, ikaw, may resibo ba? Dapat may resibo! Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko, ang natira is zero. Guys, kamusta? Mr. Sam, bakit binanggit mo? Iyan mo ay ayon sa batas ng batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment, no? That is a revision of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Guys, kung ang kriminal nakapatay na kulong nakapagpiyansa sa batas niyan, no bail. Kaya dapat magiging maingat. Malinaw? Ang tanong, isigaw niyo. Ang tanong, tuloy hindi. Tuloy! Mahina. Tuloy, hindi. Sigaw. Tuloy! 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 Tuloy. Sabi niyo ba? Tuloy ka pa ba? Guys, binanggit ko para ma-open yung mind mo. No? Ayaw po namin na kayo ay alis. Tuwang-tuwa ngayon. Pero after magpidos, abutin ka ng isang taon, hindi pa rin makaalis. Dahil sa nangyari sa'yo. May nangyari man sa'yo, dito sa Pilipinas, i-inform agad ang inyong agency, ha? Agency i-inform para hindi sila madamay. Kasi maraming gumagamit ang pangalan ng agency. Ang agency naging kawawa. Bakit? Nahuli sa labas ang suspect, damay ang agency. O yung kausap ko sa loob ng agency. Ano maging kaso? Accessories of the crime. Kaya dapat ingat. Ang dami ko pa sa amin i-kwento sa inyo. Hindi mo upos-upos. Kaya sabi ko kayo, aabutin tayo ng alas 6 ng hapon. Pero nakita ko, marami ng gutom. Malungkot yan. Bawas-bawasan ko ng oras ko. Ayos? Gusto niyo makauwi ng maga? Yes! Anong oras sa'yo? 2:41. 2:41. Tapusin ko ng 2:42. Ayos ba? Ayos! Ayos! Hindi, may dagdag pa. Times 2. Tapusin ko na. Pagdating sa labas sa bansa, guys, huwag-kawain, sisihin ninyo yung agency sa mga narinig dito. Bakit? Ibig sabihin, dito kayo pinapidos para malaman nila. Kasi kung sa iba kayo papidos, naku, maniwala kayo, hanggang certificate lang kayo. Pero pagdating sa labas sa bansa, hindi ko alam kung ano dapat gawin. Kaya pagdating sa labas sa bansa, may problema man, i-inform ninyo yung agency sa paano mag-i-inform. Pag may problema, i-inform, hindi kahit sino. Hindi kahit kanino. Bakit? Maraming magaling tumulong dyan. Magaling. Pero mas nauna pa ako dyan. Hindi na ko laging nagpapalabas sa television, sa radio station. Pero noon, no? Wala pa sila, umaaksyon na. Mr. Sam, bakit alam mo? Yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Kung may narinig kayo, noong year 2000, pag may narinig kayo sa isang pag sinabi mula sa Luzon na Manila, ito ang mula sa Luzon na Makati, dito sa iba, ang Mapatuluan, Puruan, ang lugar, simpilang nagtulong na 50,000 watts. DWIC! Ako po yan. Sa isang radio pag may radio, mula sa Luzon na Manila, ito ang RS News, sa mga sa anak niligon sa pagbabalita. Ako rin po yan. Sa isang dyaryo, ako si Kaagapay natin. Sa isang dyaryo, guys, ako si Latigo ng Balikan. Yes. Kaya kung may nangyari sa labas ng bansa, i-inform ang inyong agency. Nahirapan kayo kumuntak, may number kami na ibibigay sa inyo. Yung number din, 0948-0997-09635-135-480. Copy? Okay? Hindi. Okay. Gusto nyo, umuwi ng Pilipinas sa tagumpay, taas yung mga kamay. Ulitin ko. Thank you. Gusto nyo umuwi ng Pilipinas na may dalang pira sa pamilya. Ulitin. Taas yung kamay.
gusto mo umuwi ng Pilipinas na may lamang pila ang iyong itim, taas yung mga kamay. Thank you. At kailangan, pag uwi ng Pilipinas, dapat masaya ka kasama ang mahal mo sa buhay. Malinaw? Yes! Ang sikreto, nahirapan kayo sa labas ng bansa, hindi mo man makontak ang agency mo, yung number, pwede mong tawagan yung number niya. 0948-0939-70, 0963-513-5480. Pwede